Good morning, Pilipinas. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Grabe ha. Medyo dumadami na po yung grupo na kumo-call out dito sa dinidiskartehan ng Senado para tuluyan ng ma-dismiss itong impeachment ni Sara Duterte. Mga profesor mula dyan sa University of the Philippines, nagsalita na. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Napakaraming profesor ang nagsasalita na at tinututulan, mariing tinututulan itong ginagawa ng Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kasi, bakit gusto nyong i-dismiss agad yung impeachment case na yan na hindi man lang dininig, hindi man lang naipresenta yung mga ebidensya, and at the same time, hindi man lang nating narinig yung paliwanag ni Sara Duterte. Actually, pagkakataon nga rin sana yan kay Sara Duterte para i-explain niya yung sarili niya, sabihin niya sa taong bayan na wala siyang kasalanan. Ang taong bayan naman, maniniwala naman yan o hindi, base doon sa ipresentang ebidensya. Pero wala Bakit gustong-gusto nyong ibasura yung impeachment case ni Sara Duterte? Yan ang pag-usapan natin. Kasi yan ang sinasabi ng mga professor, again, law professor, mga nagtuturo ng batas dyan sa University of the Philippines, at ang kanilang punto, taliwas doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa na hindi na siya pwede mag-crossover, hindi na siya pwedeng itawid mula sa 19th Congress na magsasarado na ngayong June. Sabi ni Bato, hindi na siya pwedeng itawid sa 20th Congress na magsisimula naman sa July. Pero ang sinasabi ng mga law professor, mga abogado, nagtuturo ng batas, pwede mong itawid yan, naniniwala sila na pwede mong itawid yan sa 20th Congress as long as pagdidesisyonan ng 19th Congress na itatawid nila yan. May magmumosyon at pag naaprubahan ng plenaryo, ibig sabihin lahat ng mga senador magdidesisyon dyan na pagdesisyonan nila na itawid nila yan sa 20th Congress, kahit na hindi na senador yung ibang bumoto dyan, ay pag-uusapan pa rin yan sa 20th Congress. Yan ang sinasabi ng mga profesor, mga nagtuturo ng batas. Pero sinasabi ni Professor Bato, Professor Bessie Bato, sabi ni Bato, based on his research, nagre-research daw siya, abay hindi na raw po pwede itawid yan ng 20th Congress. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Biglang nawala sa eksena itong impeachment case. Biglang ibabasura. Headline ng ABS-CBN. Hindi ko lang gawa-gawa yan. Bakit ko gagawi-gawain lang yan? We want to hear VP Duterte's impeach defense. Sabi po ng UP Law Professor. 1. Very clear din ito. Maganda rin yung point ng Stephen Lee, no? Nabasa natin. Itong impeachment case na yan, actually, pabor din yan sa kampo ni Sara Duterte. At some point pero mas pabor ito sa taong bayan. Para sa side ni Sara Duterte, mas maipapaliwanag niya yung kanyang sarili. Di ba? Mas madidepensahan niya yung kanyang sarili. Bibigyan siya ng pagkakataon para linawin isa-isa yung mga aligasyon sa kanya. Kung hindi niya nagawa yan sa House of Representatives, sa investigasyon ng Quadcom, sa Senado pwede niya gawin yan. Meron siyang chance. Diba? Parte yan ng due process. Hindi ka lang basta didesisyonan na. Hindi ka lang basta huhusgahan na. Kundi binigyan ka ng pagkakataon para ipaliwanag yung side mo. Sabihin mo kung bakit hindi ka dapat makonvict. Sabihin mo yung totoo. Total, ang sinasabi din naman ni Sara Duterte, nakikipag-usap na siya sa marami niyang abogado, isa-isahin ninyo yung mga aligasyon sa inyo ng prosecutors. Ipaliwanag ninyo. Ito na yung pagkakataon, sa totoo lang itong impeachment na yung pagkakataon para biglang bumango itong pangalan ni Sara Duterte. Kasi once na ma-debunk, once na mapasinungalingan ng defense team ng kampo ni Sara Duterte, itong mga aligasyon na yan, dadami lalo yung kanyang supporters. Pabor sa kanila yan, kung totoong walang kasalanan si Sara Duterte. On the other hand, sa kabilang banda, kung totoong may kasalanan si Sara Duterte, maipapakita yan sa mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutors.
Kung matibay itong mga ebidensya na hawak ng grupo nila Laila de Lima o ng buong prosecutors mula dyan sa House of Representatives, kung matibay yung mga ebidensya na yan, wawasakin naman siya. Wawasakin itong si Sara Duterte once na isa-isahin itong mga ebidensya na magpapatunay na totoong winaldas ni Sara Duterte itong salapi ng bayan, na totoong winaldas itong confidential funds. Naku po, yari siya. Basag siya dyan. Siguro, isa yan sa dahilan kung bakit iniiwasan talaga ng mga kakampi niya dyan sa Senado na umusad itong impeachment trial. Sa madaling sabi, siguro nag-assess sila, chinek nila, yes, alam natin mananalo tayo. Madali lang makuha yung siyam na boto, mananalo tayo dyan sa Senado once na magbotohan na. Pero masisira si ma'am. Siguro yan ang iniisip nila, masisira dito si Sara Duterte. Kasi once na binuksan na yung mga envelope na yan, binuksan na yung mga ebidensya na yan, wala na. Mawawasak si Sara Duterte. O siguro, sa pagtataya nila, sa assessment nila, lugi tayo dyan. Manalo man tayo, wasak na wasak si ma'am dahil sa mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutor. Dahil malinaw na yan, may sample na tayo dyan, yung nangyari dyan sa Quadcom, sa investigasyon ng Quadcom, grabe yung mga ebidensya na ipresenta, good luck na lang kung paano nila pasisinungalingan yan. Di ba? Sige. Basahin natin itong sinasabi ng mga professor mula dyan sa UP. Over 100 members of UP College of Law faculty have signed a letter urging senators to comply with their constitutional duty, forthwith proceed, quote and quote, forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. 1. Tingnan mo yung dami ng mga law professors. Mga professor ng UP yan, 100 yan. Mahigit 100 na professor ng batas. Nagtuturo ng abogasya, nagtuturo ng batas dyan sa UP. Sa tingin ko naman, sa 100 na yan, karamihan dyan tama yung pagbasa nila doon sa konstitusyon na dapat forthwith proceed. Agad-agad dapat hinandle itong impeachment case na yan. Sa tingin ko naman, yung 100 na yan, matitino ang pag-iisip. As contrary doon sa interpretasyon ni Chis Escudero. As contrary doon sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Forthwith proceed. Bakit nyo dinidelay yan? Senate President Chis Escudero. Bakit nyo dinidelay yan? Ngayon, harapin nyo itong mga professor na ito ng batas. Mahigit 100 yan at mula sa UP yan. Hinihimok kayo. Dinggin nyo yung impeachment agad-agad. UP Assistant Professor Paulo Tamese said many of those who signed teach constitutional law in UP, including former law school deans. Nakakatawa ito. Darating tayo sa ganitong punto na yung mga dean pa mga dean, dekano, mga leader, mga, kumbaga, dean, may dekano, no? Kumbaga, leader ng mga professor. In a laymanized term. Pumirma, sinasabi nila. Forthwith proceed with that impeachment trial. Pumirma sila doon sa petition na yan. Nagtuturo ng constitutional law. Constitutional law. At ang batayan din itong impeachment ay ating konstitusyon. Kumbaga, kabisado na nila to. Yan ang kinakain nila araw-araw. Ang konstitusyon, itinuturo nila sa mga estudyante, sa future lawyers, itong konstitusyon. Sa madaling sabi, alam na alam nila yung sinasabi nila dahil sila mismo ang nagtuturo niyan. Si Bato, anong tinuturo niya? Si Chis Escudero, yes, matalino siya. Professor siya. Pero, malinaw na malinaw, doon sa sinasabing forthwith pa lang, may pagkukulang na si Chis Escudero dyan. Sabi niya, lubha kaming nababahala doon sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado based on technical grounds. Sa palagay namin, hindi naman mga seryosong grounds laban sa pagpapatuloy ng impeachment, he said in a Gising Pilipinas interview.
Oo nga naman. Hindi ka pa nga nagpo-proceed doon sa trial. Ang sinasabi nga ni Lacson, hindi pa nga kayo nagko-convene as an impeachment trial court, i-dismiss nyo na. Ang sinasabi naman ito mga law professors, hindi nyo pa nga nakikita yung mga ebidensya, hindi nyo pa nga nasasagot yan, tapos i-dismiss nyo agad. Ano yan? Masyado namang selective yan. Imbis sa pag-usapan yan, dededwahin mo na. Ano yun? Dahil gusto mo lang, i-dismiss. Gagawa ka na lang as easy as that ng resolution tulad ng ginawa ni Bato. May resolution ka na kagad dyan? Ano yun? Taong bayan, tingnan ninyo. Tandaan ninyo yung mga pangalan na yan. Napaka-bias ng mga yan. Duterte was impeached by the House of Representatives ng February pa. March, April, May, June, 4 na buwan na. Taliwas na taliwas doon sa ibig sabihin na forthwith proceed. Hindi lang dahil gusto lang siyang i-impeach, kundi may mga high crimes na determine yung probable cause. Kasama na po dyan yung mga allegation ng corruption, yung alleged assassination sa Presidente, sa First Lady at kay Speaker Martin Romualdez. Senate President Chis Escudero announced that the prosecution panel's scheduled presentation at the Senate would be moved to June 11 instead of June 2. Ito yung presentation of articles of impeachment. Supposedly June 2, naging June 11. Anong petsa na ngayon, no? Talaga nga naman, citing tackling of priority legislative measures before the 19th Congress adjourns. As the reason of the postponement. 1. Bakit kayo biglang nagahol sa oras? Bakit ang House of Representatives hindi naman nagagahol sa oras? Just a matter of scheduling. Mas magaling magplano si Romualdez, sa tingin ko lang ha. Mas maayos ang direksyon dyan sa House of Representatives. Nakakapag-deliver yan ng mga priority bills. Yan yung sinasabi natin, no? Tapos na lahat dyan sa House of Representatives. Ang problema, natutulog dyan sa Senado. So ngayon, kasalanan pa natin kung bakit na-delay itong Senado sa pagdidig doon sa mga priority bills. Kasalanan pa pala natin yan. At nadawit na dyan yung impeachment. So ang pinupunto dyan ni Chis Escudero, kaya ma-delay itong presentation ng articles of impeachment dahil marami kaming gagawin. Now, ibabalik namin sa inyo, bakit hinayaan ninyo humantong sa sitwasyon na nagpatong-patong na yung trabaho niyo na yan? Ibig sabihin, sa mga previous months, nagpabaya kayo sa trabaho nyo. Hindi nyo ginawa ng maayos. Kaya ngayon, naghahabol kayo tuloy. Di ba? Yun ang mahirap. Anong kasing ginawa nyo? Very problematic to. Itong ginawa nila Chis Escudero. And babalikan sila dyan. Ang taong bayan, no? Magkakaroon ng mga aktibidades, magkakaroon ng mga kilos protesta, mapayapang pagkilos para tutulan itong ginagawa ng Senado. June 9, 10, 11, magkakaroon ng mga pagkilos, magkakaroon ng mga vigil para i-call out itong nangyayari dyan sa Senado dahil hindi dapat. Doon lang tayo sa patas. Ako, ito din ang sinasabi ko eh. Ano man ang maging desisyon ng Senado, magiging final naman yan eh. Hindi mo naman pwede i-appeal na sa Korte Suprema yan once na may decision na. Dahil unappealable na yan. Ang conviction or acquittal, ano man ang decision nila, I will respect whatever decision the Senate has made. Kung acquitted siya, wala tayong problema dyan. Kung yung verdict sa kanya, makukonvict siya, wala tayong problema dyan. Pabor pa nga sa atin yan. Pero kailangan umusad yung pagdinig. Kailangan madinig. Ano yung nangyari? Ano yung mga ebidensya? At ano din yung mga sagot dyan ni Sara Duterte? Importante umusad tayo sa ganyang sitwasyon. Ang sinasabi pa ng law professor ng UP, no? The Senate plenary will decide if the impeachment trial of Duterte can cross over to the 20th Congress. Ito, very important portion ito. Kasi ang argument ninyo, hindi na pwede yan. Ang usapin ng 19th Congress ay may iwan sa 19th Congress at hindi tatawid ng 20th Congress. From the very beginning, yung setup ng Senado, 12 lang yung pinapalitan. Okay, 24 po yung ating senador. 24 yan. At 6 na taon ang term ng bawat isang senador. So every 3 years, 12 lang yung pinapalitan. Sa madaling sabi, naiiwan yung other half, yung 12. Bakit naiiwan yan? Para matiyak na mayroong continuity. Kasi,
Papaano, if ever papaano kung yung 24 na yan, sabay-sabay palitan yan at matanggal lahat yan? Worst case scenario, matanggal lahat yan. Mawawala ng continuity. Kaya sa setup ng ating konstitusyon, ang setup ng Senado, 12 lang ang papalitan every 3 years. Kaya nag-overlap yan. 12, 3 years, and then another 12 for the next elections. Kaya mabubuo nila yung 6 na taon para may continuity. Kaya nga nakapagtataka na pumapasok agad sa argumento ni Bato na hindi na magko-crossover yan sa 20th Congress base daw sa research niya. Pero itong sinasabi ng mga law professors, malinaw na malinaw. Pag-desisyonan ninyo kung magko-crossover yan o hindi. May plenaryo kayo, mag-convene kayo, di ba? Sa plenary ninyo, mag-motion kayo. Desisyon nyo ba na itawid yan ng 20th Congress? E di kung ayaw nyo, iliwag. Pero dinggin ninyo. Pag-usapan ninyo kung dapat bang itawid yan o hindi. Huwag yung basta-basta ninyo i-dismiss. Kasi may paraan naman yan para mag-crossover eh. Ang problema, iniiwasan nyo yung paraan na yan. Tamese said the letter urges senators to look at the Philippine Constitution through the lens of truth, adding that it is the upper chamber's duty to seek out the truth in the impeachment trial. Oy, Bato, pinaparinggan ka oh. Doon daw tayo sa katotohanan kasi sinasabi naman ni Chis Escudero, maraming mga perspective, maraming mga interpretasyon ng ating konstitusyon. Pero kung yung lens mo, the way mo ini-interpret itong konstitusyon ay base sa katotohanan, feeling ko naman di ka naman maliligaw. Gusto naming marinig ang depensa ni VP. Gusto naming makita yung ebidensya. Gusto naming malaman yung katotohanan, sabi ng law professor. At sa palagay namin, pwedeng tumawid sa 20th Congress. Malinaw na malinaw. Chis Escudero, Bato de la Rosa. Sila yung dalawang vocal dyan na talagang i-delay, i-dismiss itong impeachment trial ni Sara Duterte. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng mga law professors. Sana mga gets ninyo yan. Pakinggan ninyo ang hinaing ng taong bayan. Pakinggan ninyo yung sinasabi ng mga eksperto sa konstitusyon. Constitutionalist, mga law professors, nagtuturo ng konstitusyon. Sila na mismo ang nagsasabi. I don't think mali yung kanilang interpretasyon. Sa dami nila, may 100 yung mga yan, feeling ko naman tama yung kanilang interpretasyon. At mali si Bato at mali si Chis Escudero. O siya, sige. Anong say nyo dyan, ka-coffee? Baka may mga nais kayo sabihin, komento, opinion, reaksyon, lagay nyo dyan sa comment section, no? Para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa probinsya tayo, no? Napakaganda dito. Nandito tayo sa Bukidnon. Actually, nasa Mindanao tayo, no? Napakaganda ng Bukidnon. Umagang-umaga dito. Ang ganda ng weather. Kung naririnig din nyo yung birds chirping, no? Ganda ng sound, sarap pakinggan, very fresh, very natural. Siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa din po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.